Hi everyone! Good morning. This is again your Shiel Rola, your digital marketer as well as your VA coach, and welcome back to my channel. So, nung nakaraan, nagbigay po tayo ng simple Google Ads audit kung paano natin i-audit yung ating campaign, and nagbigay din ako sa inyo ng template wherein kaya ko po i-check kung ilan na po yung nag-download. And so far naman, may madami-dami na rin po nag-download. We have a total of 33 people who downloaded the template, and thank you so much guys for checking it out. Sana nakatulong. And after that, nag-discuss tayo syempre ng konting shopping campaign at the same time yung ating conversion tracking. Pero for the past few days, naka-receive tayo ng mga messages on how to do an actual Google Ads audit, kung paano ba talaga gawin yung audits, and what to do to optimize that, and paano ba at kung pwede ko ba daw ipakita. So, supposedly, gusto ko ipakita sa inyo yun guys, pero hindi po kasi pwede kasi nga po, meron po tayong NDA with the client, so hindi po natin pwedeng gamitin yung accounts nila para po ipakita sa inyo yung step by step or yung actual screen natin. Pero, syempre, dahil madami po yung nag-request, I will do my best to do it without leaking any information of my client. So, sa video na to, ipapakita ko sa inyo on how to exactly do an audit and optimize a Google search campaign step by step. Of course, whether nagsuspend ka ng too much na dyan, walang conversion, or papangit ng keywords mo, or headline and copy ba to, etc. Pag-uusapan natin yan and i-check natin isa-isa. So, sana dahil gagawin ko to via request, sana naman po i-like nyo po yung video, subscribe po kayo, and don't forget to comment para naman po makarating yung video natin sa mas madami pa pong tao by YouTube's algorithm. So yes, without further ado, I'll be sharing my screen, and syempre po, make sure ko na i-edit po natin siya para hindi po makapag-leak ng information. Okay, so we have my screen at sa nakikita nyo naman po, as you can see in here, this is a search campaign, and sa nakikita nyo naman po, this is basically for October 1 to 29, and meron siyang 900 clicks out of the 4,000 impressions na pinakita. This is a search campaign po. Pero maganda po dito is our click-through rate is 20.63%. So, pag may click-through rate ka na 3% or more, maganda po yon. So, pag 20%, that means yung ad mo po is making or getting proper interest para i-click po ng tao. Pero, ito po ang una nating titingnan. So, nandito yung costing. So, for 29 days, nag-spend sila ng $857. Pero, they only had 12.96 conversion, wherein ang total value ng conversion is 380.92 lang. So, this is a e-commerce account. So, imagine mo po, nag-spend si client ng 857, pero kumita lang po siya ng 380. So, anong ibig pong sabihin nun? Negative po si client when it comes to ROAS or return on ad spend. Makikita nyo po yon. When you go to the website or when you're on your Google Ads, punta lang po kayo dito sa overview. And when you're on the overview, ito po makikita nyo. So, technically, nandito po siya. Ito yung impression, ito yung actual ROAS, and ito yung conversion value. Pinapalitan ko po dito. Normally, nakalagay dito, click po yan. So, ngayon, tinitingnan ko, oh my God, yung ROAS niya is 0.44 lang. So, hindi man lang siya umabot ng 1 para mag-even out si client sa kanyang gastos. So, pag pumunta ka dito ng overview, makikita mo dito yung actual ROAS niya, yung impressions. Parang pumunta ka na lang din ng campaign.
Pero ang maganda dito kasi, pag nandito ka, meron siyang tinatawag na performance diagnostics. So dito, makikita mo dito if may issue yung goals mo, yung account, may bidding problem, or for example, may policy issue siya um, na trigger, etc. So, eto, enhanced conversion, itong issue na to, na-check ko na siya. So, technically, na kay web developer siya. Naka-on kasi yung enhanced conversions natin. So, kaya ganon. Pero, if you'd notice, ang first na tinitingnan ko talaga, once nag-check ako ng isang campaign, is itong performance diagnostics. Ngayon, nakalagay dito, wala namang siyang issue. Pero, bakit ang baba ng ROAS niya? So, pag ang baba ng ROAS niya, pero nakita natin na yung CTR niya is 20%, then may problema yon. Hindi possible na hindi na problema is yung headline ni customer or captions or yung primary text. Pero check pa rin natin siya. So, paano ba natin siya i-check? So, pupunta ka lang guys sa mismong baba nito. Kapag bumaba pa ako dito, makikita nyo dito yung information ng, let's say, yung device niya, kung saan napupunta or anong device yung madaming clicks, for example, or yung mga keywords. May option dito to say edit ad. So, pag in-edit mo yon, mapupunta ka sa setup kung saan pag nag-create ka ng campaign, meron ditong option for you to put yung headlines, yung may ad strength, for example, yung website, as well as yung description and keywords. So, unang tinitingnan ko is yon. Relevant ba yung mga keywords, yung headlines niya, etc. Pero in this case, I was able to find out na relevant siya kasi hindi naman to aabot ng 20% kung hindi siya relevant. Ibig sabihin, maganda yung kanyang copy. Pero, bakit ang baba ng ROAS? And kapag pumunta ka ulit dito, nakalagay dito, meron lang siyang 12.96 conversion for the last 30 days. So, ano nga ulit ang rule natin? Kapag ang yung conversion is less than 30, okay, in the span of 30 days, then palitan mo muna yung iyong bidding strategy. In this case, ang next kong tinitingnan is yung bidding strategy niya. So, naka-maximize conversion value siya. So, in this case, papalitan ko muna to guys ng maximize conversion. Bakit? Kasi pag naka-maximize conversion value siya, naghahanap si Google ng conversion na pasok doon sa target value ni client. Wherein, dapat hindi. Kung less than 30 conversions ka pa lang, dapat naka-maximize conversion ka lang. Dapat pasok lang ng lahat ng available regardless kung pasok yan sa specific goal mo. Kailangan basta purchase siya, basta magko-convert siya, dapat pasok yon. So, ang gagawin lang natin dito is i-check natin yung or i-change natin yung bidding strategy. Pero, bago ka mag-check or mag-change, i-note down mo muna. So, first, ang una natin tingnan is yung overview for performance diagnostics. Na-identify natin na nandun wala namang issue. Second, ang tinignan natin is yung number of conversion, which is less than 30. Then, tinignan natin yung bid strategy type niya, which is maximize conversion value. So, dapat maximize conversion muna. So, uulitin ko ano pagkakaiba ng dalawa. Yung maximize conversion value is naghahanap siya ng conversion na specific sa value na nilagay mo dun sa target na maximize conversion mo. So, ibig sabihin, if nagbebenta ako ng products and yung average product cost ko is $200, meaning maghahanap ako, pipilitin ni Google na maghanap ako ng mga tao
na conversion na papasok sa $200 na sinet ko as value as a conversion. So, paano na lang kung wala siyang makita? Mamimiss out ni Google yung mga conversion na less than 200. Let's say 150 or 100. So, this is the reason why may conversion dito pero mababa siya. Kasi nga, ang taas na ng spend niya compared doon sa conversion value niya. So, ipapalitan natin siya ng maximize conversion lang. Yung walang nakalagay na value. Meaning, lahat, basta pasok siya sa conversion goal mo, hahanapin ni Google. Kasi guys, yung bidding strategy type, nagbe-base yan sa binibigay nating data. So, kung 12 lang yung conversion, tas walang ganong data, then may hirapan talaga si Google na hanapan ka ng clients. So, fourth, ano nang check natin ngayon na na-take note na natin naka-maximize conversion value siya? Ang iti-take note natin ngayon, ang i-check natin na pang-apat is, ano ba yung conversion goals na nakaset up kay client? So, check natin. So, pupunta lang tayo ng goals, tapos pupunta tayo ng conversion. So, under goals, may conversion dyan, merong attribution. Punta lang tayo sa conversion and summary. Kapag nandito ka na, makikita mo lahat. Ito. So, nandito lahat ng goal ni client. So, meron siya ditong purchase, which is Shopify Pixel. Primary siya. Then, meron din siyang purchase for Google Shopping app and secondary siya. So, okay na yon. Ang problema, meron siyang another conversion na add to cart, which is naka-primary din. And begin checkout na naka-primary din kapag begin na siya mag-checkout and may secondary siya na for payment info. So, dito pa lang, ano na guys nakikita nyo? Makikita nyo na agad na ang dami niyang conversion value na naka-primary. So, ibig sabihin, pag chinek mo kasi itong 9 of 9 campaigns, naka-account default siya eh. Ibig sabihin, lahat ng campaigns na active, nandito siya, naka-on to. So, ang problema ngayon is, kumbaga, pag may bumili, ika-count yon ni Google as primary sa Shopify. Pag may bumili sa shopping app, ika-count siya ni Google pero data lang yon. Hindi niya talaga ika-count yon as actual conversion kasi primary lang talaga yung kina-count niya. Ang problema is nagka-count din siya kapag may pumunta sa ad ko, pumunta siya sa website, naglagay siya ng item sa cart, tas close niya yung website, hindi siya bumili. Ina-identify din siya as conversion. Pero, walang value. Ngayon, bakit? Kasi nga, nilagay natin siya as primary. Ito din, nag-start na siya mag-check out. Siguro nag-add to cart siya, tapos naglalagay na siya ng credit card information, tapos bigla niyang tinigil. Then nag-stop siya. Pero makakount pa rin siya as primary. So ilan na yung primary natin? Ang dami niya. So dito pa lang guys, kailangan na nating i-update yung account na to. Kasi supposedly, alam mo ano dapat lang yung conversion na gusto ni client. So ang gusto mong conversion lang is yung mga bumili lang. So, pag ganito, ang kailangan mo lang naman is i-edit yung goal, tapos, use purchase as primary, and itong Google Shopping app na purchase, i-primary mo rin siya. Bakit? Kasi parehas siya purchase eh. Yun yung goal na gusto ni client. Pag bumili siya sa gamit yung Shopify or pag bumili siya gamit yung Google na feed sa Merchant Center, then dapat ma-identify mo siya.
Then itong add to cart, ilalagay lang natin siya as secondary. Nakita nyo, secondary action, observe only. This is technically for data lang. Kasi wala pong laman and walang value yung add to cart. Kasi nga po, hindi siya tumuloy na mag-check out. So, ito rin, palitan natin tong Google Shopping app, itong to secondary lang. So, dapat meron ka lang isang primary. And, ngayon, ito na, ma-identify na natin na tama yung conversion goal mo. So, pag tama ka na dito ngayon, ang next nating i-check is yung campaign setup ni client. So, 'di ba, galing tayo doon kanina. Yung sa may campaign setting lang, ano ba yung nakalagay na value ni client doon? So, pupunta lang tayo sa campaigns ulit. Then, from here, meron siyang campaign settings na pwede mong i-click. Then, pipindutin mo lang dito. Okay, marketing objective niya is sales, which is tama, benta, purchase. Ngayon, ang check natin, itong conversion goal, naka-default kasi siya. Pero, napalitan natin siya ng purchase ngayon. Pero kanina, kung hindi mo papalitan yun doon sa conversion goal, pwede ka mag-account or campaign specific lang. Tapos, itong campaign lang ang magkakaroon ng purchase na goal. Tapos, itong maximize conversion value na bidding, papalitan din natin siya ng maximize conversions lang kasi nga we lack the number of conversions to track. Okay guys, pag pinalitan nyo to, i-record nyo yung before niya, then i-record nyo kung kailan nyo siya pinalitan at kung ano yung pinalit nyo. Para after few days, ma-check nyo nagkaroon ba ng changes. Okay? Huwag kayong papalit ng papalit agad nang hindi nyo ni-record kasi ang mangyayari po is paano kung hindi siya nag-work. Then, if you wanna put it back to the way it was, may hirapan ka kung wala kang records. So, yun po yung importante. So, tapos na tayo dito. Punta na tayo dito sa other settings. Dito, sa other settings, i-check mo lang naman po dito yung yung mga keyword types niya, etc. Now, tapos na siya dito. Ang next nating gagawin ngayon is yung search term. That's going to be our fifth target, yung search term. Bakit mataas masyado yung kanyang CTR? Baka madami kayong invalid searches. So, paano po ba yan pupuntahan? Pupunta ka lang po dito sa may overview, recommendation. Below that, merong insights and report. Pag pinindot mo yung search terms, makikita po natin dito lahat ng searches niya. So far, yung mga searches dito is the same keyword that the customer has. So, most of this kasi is brand name. So, ang kailangan lang naman natin alamin dito is ito bang mga words na kiniklik at nagge-generate ng conversion is tama ba? Is the customer willing to pay for the specific CPC per click sa mga keywords na to? Kapag may nakita dito na mali, na hindi related sa search campaign mo, for example, kompetensya nyo or mga like DIY, mga free, yung mga anything na parang pag nag-search sila, wala silang intention to pay, then pwede mo siyang i-click, then i-click mo siya as negative keywords. So far, checking the search term, okay naman siya. So, ano pa ba yung pwede nating i-check? Ang next nating i-check ngayon is yung when and where your ads showed. I-check natin yung device niya and i-check natin if okay naman yung search term ni client, okay naman yung kanyang headlines and captions, mataas yung kanyang click-through rate, so meaning
interesado yung mga client pumunta, pero bakit hindi nagkakaroon ng conversion? I-check natin siya ngayon sa when and where ad showed para ma-check natin if is it are the clicks happening sa device niya sa tablet, sa mobile, or sa computer. Para makita natin. If let's say madami siyang part sa cellphone, then we need to check. Baka mamaya may issue yung landing page at hindi talaga siya naglo-load agad. So yun ang check natin next. So click lang natin yung when and where ads showed. And dito, makikita mo agad yung campaign. So if you would notice, 3,000 ng impression niya with 21% CTR is from mobile. And 19% lang yung computer. Then 13% yung tablet, which is like 11 clicks lang. Pero, yung conversion niya is mas mataas yung conversion ng computer at 1.94%. Wherein 1.23 lang yung sa mobile. Now, i-check natin yun. Bakit? Dito sa mobile, para makita mo ano ba yung mga campaign or search term na kiniklik nila from mobile, meron ditong option for segment. Hindi naman nakikita. Ito, segment. Then, may option dito to segment device. Or, give me a second. So, wait lang. Doon pala yan sa search term, guys. So, nasa search term, then segment device. So, dito, makikita natin, let's say, for example, itong isang specific keyword niya, 29% ang CTR niya sa computer, 40% sa mobile, pero wala siyang conversion sa computer. Yung mga ganun, i-check nyo dito. So, pag na-check nyo na dito, ma-identify mo ngayon na mas madami yung nagsa-search or gumagamit ng device na cellphone or mobile kapag chinecheck nila yung mga ads. So, ang next mong gagawin is pupunta ka sa pageinsights.com. Sa pageinsights.com, pwede mong i-run doon yung website ni client and may option doon for cellphone and for computer para ma-check mo yung speed nila. Check natin. So, ito guys, nag-run ako ng test and if you would notice, nakalagay dito, maganda yung yung accessibility niya, yung best practice is SEO, pero yung performance niya when it comes to mobile is 30 lang. So now, wala na po akong alam dyan, coach, kasi Google Ads lang naman ako. Yes naman, I understand naman, pero knowing this will technically help you. Ito kasi guys, inaral ko to nung nasa SEO ako, and this really helped. So pag ganito, pag 30, dito agad makikita mo ano ba yung pinaka nagko-cause ng lag niya sa cellphone. Kasi guys, sa cellphone, as you know, kapag nag-Shopee ka or nag-TikTok ka, syempre gusto mo pag nag-check out ko cellphone, pag pinito mo yung product, check out mo, tapos na. Actually, ayaw na natin pumunta sa mga website like Nike.com para maghanap pa. Nasa TikTok na kasi ang bilis ng checkout process. So pag ganito, ibig sabihin, imagine mo, umaabot siya ng 2.3 seconds para mag-load lang yung first contentful paint. First contentful paint is yung image ni like yung logo nila. Large contentful paint is ito yung parang pag pumunta ka sa website, tas meron dong malaking item. So, let's check. Parang let me open tayo ng website para makita nyo. Si BCB. Ito guys, ang tawag dito is first contentful paint yung naglo-load.
Itong picture ni ate dito, ang tawag dyan is large contentful page. So, ngayon, check natin sa website yung BCB. If I need a website view na isang website, pumupunta ako dito sa mobile view website checker. Kasi guys, pag ang website ni client mo is nasa US, hindi mo siya ma-open dito, lalo kung may ano yan, IP blocker sa country na Philippines. So ito lang, punta ko dito, type ko dito yung website, kunwari ng iPhone 15 Pro ko, click yan dito yung get mobile version. Okay. Dito, ibig sabihin, itong issue na to, then it will take that long to open up the landing page kung saan nyo siya papupuntahin. And guys, nakalagay dito yung landing page na to, para pumasok siya na okay, itong orange, kailangan umabot man lang siya ng 50 to 89. E nasa 30 siya, 0 to 49, danger zone na po yan. And para makita mo kung ano yung need mo i-fix, ito po siya, itong red na to, itong kailangan mong i-fix. And ngayon, alam ko guys na hindi niyo yan pinifix. So, ang pwede nyo gawin is i-explain yan kay client and sabihin nyo sa kanya na may issue si services nyo. And sabihin nyo yun sa kanya na parang please have your web developer check yung landing pages nyo po kasi madami po tayong nag-check ng ating ads from mobile. Nagkiklik po sila kasi interested. Pero nawawala. Kasi imagine mo, 21% ng click-through rate nyo nanggagaling doon. Ibig sabihin, ito out of 915, 646 dyan, galing mobile, tapos pipito lang yung nag-convert. Though alam natin na may issue kanina sa conversion goals, kaya nalilito si Google, pero isa yun sa mga kailangan yung i-fix. Okay? So, ganun po ako mag-check ng search campaign. Okay? Again, balikan po natin. Chine-check ko po muna is yung performance diagnosis niya sa overview. Kung may na-identify si Google doon na pwede nating i-fix as a quick fix or a quick win. Yung madali ang wins po doon. So far, okay naman po siya doon. So, the next na we check is yung bidding strategy niya. Kasi, nung nakita natin yung bidding strategy niya, nakita natin na naka-value siya, maximize value, kahit less than 30 pa lang yung kanyang conversion. And we check the CTR as well. Tapos, since okay yung CTR, chinek natin yung campaign setup para ma-check natin yung headline at yung keywords ni client. Though now, since all of those are okay, next nating chinek is yung search terms. Baka may mga terms doon na hindi naman valid. So far, upon checking, search terms niya is halos lahat valid kasi naka-branded keyword si client. Meaning, madami yung nagsusearch sa brand ni client. So, ang next natin ginawa is bakit madami nagsusearch, madami nag-click pero walang nag-convert. Dito natin chinek yung device niya. Search term by device. Chinek natin if saan ba napupunta karamihan ng search clicks, from mobile, from desktop, or from tablet. So we identified na half of the clicks came from mobile pero mas mataas yung conversion value ni client from the people na nag-check sa computer. So now na we have those information, ano na ngayon ang gagawin nating fix? Okay, eto na. So the first thing that I do is I fix the conversion goal, which we did kanina. Pinalitan din natin yung or we basically corrected yung ang conversion goal niya, primary and secondary goal, we change it to maximize conversion up until we get 30 not leads, 30 conversion for the last 30 days. Then
we check the search term. Ngayon, ano na yung next kong gagawin? So, ito yung next kong gagawin. Since we identified na mas madami yung nagko-convert, kahit mas konti yung nag-click from computer, gagawin ko ngayon is I will do a bid adjustment. So, right now, yung mobile phone, naka less than 10% siya sa bid adjustment. So, what I will do is I will do negative 25% there para mabawasan yung napupuntang budget from mobile devices. Pero hindi ko dadagdagan yung computer or tablet kasi automatic yon. The moment na binawasan mo yung sa mobile, mapupunta yon sa computer and sa tablet. By doing this, okay, I'm telling Google to use computer-based devices to have more conversion. Okay? Para i-check ko siya after few days ba, nagkaroon ba ng change. Okay? And makikita nyo naman kay client, kay campaign yan. Gaano ba kabilis magkaroon ng conversion si campaign, then you just have to make bantay the same set of days. So, if you remember, sa campaign settings natin kanina, nakalagay dito, meron tayong client view rate na 30 days. Meaning, pag view ni client yung campaign niya day 1, okay, pag si client nag-convert within the next 30 days, ika-count pa rin siya as conversion. So, in this case, paano mo ba ma-identify gaano ko katagal bago i-check ulit if nag-work yung change ko sa bid adjustment ko sa device? Punta ka po ulit sa goals and conversions. Meron ditong measurement and meron ditong tinatawag na attribution. Pag pumunta ka po sa attribution, makikita mo po dito yung path analysis niya, device analysis niya, yung metrics and assisted conversion. So if you would notice, tingnan mo yung conversion niya 39% computer Pero itong check natin yung days. Gaano ba katagal mag-convert si client? So sabi niya 2 days or more, 12% lang. Pero most of the time, pag pumunta si client, 1 day or less pa lang, nagko-convert na siya. So for you to know more, punta ka dito sa path metrics. Ito, makikita mo dito. So, first day, 97 daw yung conversion. Pero again, mali ito kasi nga mali yung conversion goals. Pero makikita mo yun dito. So, if you would notice, after 4th day, wala na nagko-convert. So, this means, if you make some changes on the bidding adjustment, then just give it 4 days at most for you to get data. Actually, 3 days meron na yun kasi tingnan mo, first day pa lang. Pero just in case, if you really wanna check it, 4 days para makita mo if magkakaroon talaga siya ng proper conversion or proper changes dun sa ginawa mo. So, yun lang yun, guys. So, for the search campaign, you can do those first. Again, conversion, yung performance diagnostic, conversion goals, check mo yung search terms, check mo yung headlines and copy, check mo yung bidding strategy, then yung landing page, if it's made for desktop or mobile, then check mo yung devices niya kung saan na-suspend yung budget mo kung anong device. Then, there are other things pa. Normally, I also check the ad schedule and the location targeting. Pero most of the time naman, walang issue doon as long as they're correct. Pero part naman yun ng audit na binigay ko sa inyo. Check that as well. Pero that's how I would optimize a search campaign first. Yun muna yung i-check ko. Kasi if I can fix the conversion setup, yung goals niya, kung matatama na siya, then I should get the data that I need. Once I have the data, then yung isusupplement ni Google for the next 4 days na change ko yung bidding strategy niya, yung copy and headline and all, bagong data na yan. And from there, correct na siya. So, pag nakakreate ako ng 30 conversion, then I can put the bidding strategy back to maximize conversion value with a target
ROAS, for example, or specific value per goal. Then from there, marunong na si Google maghanap ng kaparehas ng specific goal kasi nga tama and correct yung binigay mong data. Ngayon kasi fake yung data ni Google. What I mean with fake is hindi tama since ang dami niyang primary conversions na ina-identify. Kaya nga tinawag na primary. Dapat yun yung una. So if purchase, purchase lang. So, yun lang naman guys. That's basically how I do optimize a search campaign. I do audit, then audit sa una na ginagawa ko. The reason why with the template I sent you guys before is para ma-record ko lang ito yung mga current niya. Then, when I do optimizations na, at least meron akong copy ng old setup niya, then yung new setup ko, para makita ko alin talaga yung nagwo-work. Kasi guys, though merong change history si Google, hindi po lahat na re-record doon yung lahat ng piraso na ginawa mo. So, yun lang naman guys. That's how and that's what I wanted to share with you today since madami yung nag-comment on how to do audit plus optimization ng live account. So, itong account pong to is something na for e-commerce po. So, yeah, I hope na nabigyan ko kayo ng proper explanation. I will put a bulleted things na I said sa description nitong video para makita niyo yung pagkasunod-sunod. In case hindi niyo naman kailangan pasunod-sunurin yung ginawa ko, that's just how I do it. Depende yun sa inyo. Kasi minsan may iba na pag pumunta sila sa overview or pag pumunta sila sa campaign setup agad, nakikita nila agad yun lahat. Pwede mo na i-take note. Hindi mo naman kailangan, punta ka muna sa overview. Sabi kasi ni Shea Rola, then punta ako sa goals kasi nagpunta siya next sa goals. At tapos pumunta ulit siya sa campaign, tapos nagpunta naman siya sa goals. Mga ganon. That's just how I do it. I know I have a lot of things to work on pa when it comes to organizational way of doing audits. But yeah, that's how I do it. And I hope I help you or showed you how I do it on my end. Now, if meron kang negative reaction, violent reaction, kung ano man yan, comment mo na lang or i-DM mo ako so I would know. But thank you so much, guys. That's it for this week. Thank you and have a great day. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye!